Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po makabida, ano po. Tila inamin po ngayon ng House Prosecutors po, ano, makabida, sa pamamagitan po ni Congresswoman Jervil Luistro, ano, na tila kinalawang na po sila, ano, makabida, dito ho sa legal practice. Okay? Sa isa hong press conference po makabida kahapon, sinabi po ni Congresswoman Luistro, out of 11, okay, isa lang po makabida na meron pong extensive practice hanggang ngayon, ano? Wala pong iba kundi ito kong si Congressman Sheljuk no po makabida. And the rest, matagal na raw hindi sila nag-practice dahil ho, nung pumasok do sila sa public service, makabida, napabayaan. So, ibig sabihin po, kinalawag na po, ano, makabida. Kaya pala, humingi po sila ng tulong po, ano, mula sa mga private lawyers. Nag-hire kasi sila makabida ng tatlong mga law firms. Sino-sino po sila? Ito hong Pekka Bar, Saligal, at saka ito hong Kapunan, ano, law firm po makabida, ano po, na mga kilalang mga abogado de Campanilla po makabida, ano po, no? Para tulungan daw sila dito ho sa impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano, makabida. So, ibig sabihin, ang magiging bida ho dito makabida, hindi po ito mga prosecutors, house prosecutors, kundi itong mga private prosecutors. Kasi sila yung mayroong expertise in terms of litigation, ano, makabida, ano po. Okay? So, kung ganyan, medyo katawa-tawa po, ano, makabida. Di ba? Pero ang mas maganda dito sa kanyang sinabi, okay, ito, ipaparinig ko sa inyo, itong statement po ni Luistro, ang nagbigay sa akin ng attention po makabida, yung kanyang sinabi po na hindi pa po nila masasabi yung certainty of conviction sa ngayon dahil hindi pa daw nila alam yung mga ebidensyang hawak po ni Vice President Sara Duterte, ano? So, ibig sabihin, hindi po sila tiyak na makukonvict si Sara Duterte. Ganun po ba yun? Kasi nagdidepende yon doon ho sa magiging depensa po ni Sara Duterte, ano? Ito, pakinggan muna natin si Congresswoman Jervil Luistro po dito, ano? Makabida, at saka magre-react po tayo. We are confident about the private prosecutors who are helping us, no? Kasi kilala silang magagaling na abogado. Kung tawagin natin, mga abogado de Campanilla. And we are really grateful na because of their prominence, nakaka-uplift ng confidence from our part. Of course, we have to acknowledge na kahit po abogado yung 11 prosecutors, except for Kong Chel Jokno, because talagang seasoned practitioner din ito, but for the remaining 10 prosecutors, medyo napahinto kami ng practice since we embark in public service. And definitely, kailangan po namin ang tulong ng mga private prosecutors because they are the people specialized in litigation, no? At perhaps, res ipsa loquitur na to. Alam nyo naman kung gaano kalalaki itong law firm na ito, the Pekka Bar, the Kapunan, and even sa legal, no? And because of their presence and support that they are extending to us, indeed, talagang na-boost ang confidence ng 11 prosecutors because of this support, no? And not only that, not only the private prosecutors, we are confident as well because of the strong evidence that we have. But to your question, kung confident ako to secure conviction, it is premature to comment to that. We have not seen, as a matter of fact, the evidence of the Vice President. You will remember, yung sagot niya sa Justice Committee, yung sagot niya sa impeachment court, almost the same. And it evolved on constitutional and procedural and technical issues, no? They did not directly respond to the allegations of offenses under which were anchored in the impeachable grounds. So, it is premature to say that the evidence of the prosecution is enough to secure conviction until and unless we have seen the evidence of the respondent. Ayun, malinaw po, mga kabida. Okay? Unang-una po, inamin po niya makabida na tila kinalawang na po yung
10 mga prosecutors na member po dito sa 11 prosecution team ng House of Representatives, mga kabida. Kaya nag-hire po sila ng private prosecutors, 3 mga law firms. Mantakin nyo 3 mga law firms. Pecabar, Saligal, at saka itong Nakapunan po, mga kabida. Okay, sa pangunguna po ni Attorney Lorna Kapunan po, Okay? So yun yung isa po na medyo hindi naman po nakakabahala kundi frustrating sa panig po ng prosecution. Kasi sa kadami po ng mga kongresista, mga kabida, na mga abogado dyan po sa House of Representatives, bakit ang pinili po yung medyo kinalawang na po yung kanilang practice po, yung kanilang legal practice? Kasi mas napagtuunan ng pansin po nila yung kanilang public service, yung pagiging kongresista, pagiging politiko, kaysa dito ho sa kanilang legal profession po, mga kabida. Diba? Dapat ang pinili po nila yung mga kapapasok lang po bilang mga kongresista na mga lawyers na meron pong extensive experience po sa litigation, mga kabida. Okay? Kaysa dito ho sa matagal na raw silang huminto sa kanilang practice. Okay, buti andyan po si Attorney Jokno, mga kabida, na nagsilbihong may mas malawak na experience in terms of litigation kaysa dito ho sa 10 mga prosecutors, mga kabida. Kaya yon. Since parang wala ko silang tiwala sa kanilang sarili, nag-hire po sila ng private prosecutors po, mga kabida. Pero ang pinakamatindi ho, dito sa kanyang sinabi, okay, with regard doon ho sa certainty of conviction, inamin po ni Luis na sa ngayon, premature pa raw, mga kabida, na makukonvict nila si Sara Duterte po, Okay? Hanggat hindi po nila makita yung ebidensya po ni Sara Duterte, so ang pagkakaintindi ko po, parang hindi po sila tiyak na makukonvict si Sara Duterte. Parang ganun ba? Okay? Kasi ang pagkakaalam ko po, nung unang statement, yung pambungad na statement po ni Congresswoman Luis na mabibigat daw yung ebidensyang hawak po nila, mga kabida. Okay? In fact, hindi ko lang sigurado kung naparinig ko sa inyo yung statement niya na 4 na mga articles daw, mga kabida, mabibigat na yung mga ebidensya na hawak po nila, mga kabida. So kung ganun, kung mabibigat po yung mga ebidensya na hawak po nila, mga kabida, bakit sa tanong kung makukonvict ba nila si Sara Duterte, parang nagdedepende po yun sa magiging presentation of evidence po, ni Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, kung meron pong mabibigat na ebidensya si Sara Duterte, mga kabida, so walang silbi yung kanilang ebidensya na hawak po nila, mga kabida. Di ba? Anong tingin po ninyo? Mismo si Congresswoman Luis po, inamin po niya, mga kabida, na sa ngayon, hindi pa po nila masasabi na makukonvict si Sara Duterte. Nung una po, doon ho sa pagdinig po ng House Justice Panel po, mga kabida, na tila sigurado na po sila na makukonvict nila si Sara Duterte, dahil overwhelming daw yung ebidensya po laban sa kanya. Tapos ngayon, iba yung sinabi po ni Congresswoman Jervy Luis po, mga kabida. Hindi sila sigurado as of now kung makukonvict si Sara Duterte dahil hindi pa raw nila nakikita yung mga ebidensyang hawak po ni Sara Duterte. So sa madaling salita, mga kabida, nagdedepende yung kanilang tsansa to convict the Vice President dun ho sa mga ebidensyang hawak ni VP Sara. Okay? Para sa akin, regardless kung ano yung evidence na hawak ni Sara Duterte, mga kabida, kung sa paningin ko o sa tingin namin, halimbawa ako po yung prosecutor, okay? Kung sa tingin ko na mabigat masyado yung hawak naming ebidensya, okay, unreputable po, mga kabida, hindi po ako magdadalawang isip po, mga kabida, na meron pong certainty of conviction. Okay? Kung sa tingin nila, mga kabida, na etong ebidensyang hawak po ng prosecutor, matindi po ito. Walang kawala dito si Sara Duterte, mga kabida, po?
Ibig sabihin, ngayon pa lang mga kabida, okay, walang mabibigat na ebidensya na hawak itong prosecution, itong House Prosecution Panel against the Vice President. Alright? Kasi, gaya na sinabi ko po kanina, kung sigurado ako, o kung sigurado po sila mga kabida na malakas yung ebidensya po against the Vice President, okay, hindi na dapat magdalawang isip eh. Okay? Pag tanungin po mga kabida yung prosecution panel, kaya ba ninyong i-convict si Sara Duterte? Ang dapat isagot dyan, kayang-kaya. Makukonvict namin. Meron pong certainty of conviction. Ganun. Okay? Hindi magdadalawang isip na hindi pa namin masasabi ngayon kung kaya ba namin i-convict si Sara Duterte, ano, mga kabida. So, mismo sila, alanganin sa kanilang ebidensya po. Okay? Kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni Congresswoman Jervy Luistro po, ano, mga kabida, yun yung pagkakaintindi ko po, ano, sa kanyang sinabi po mga kabida, ano po. Okay? Maliban na medyo kinalawang na po yung kanilang mga prosecutors dyan, maliban lang po kay Congressman Chel Jokno, ano, mga kabida. Okay? Kaya nag-hire po sila ng private prosecutors, ano, mga kabida. Hindi po siya check sa kanilang mga ebidensyang hawak po, ano, mga kabida. Kasi sabi nga ni Congresswoman Jervy Luistro, nagdedepende yan, mga kabida, sa magiging presentation of evidence, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. So, ibig sabihin po, mga kabida, yung kanilang hawak na ebidensya, okay, magiging malakas lang po yun kung ang ebidensyang iprepresenta ni Sara Duterte ay mahina. Okay? Pero kung malakas yung ebidensya ni papakita ni Sara Duterte, mga kabida, ibig sabihin, yung kanilang ebidensya po, wala hong kwenta. Ganun po ba yun? Yun yung pagkakaintindi ko po dun sa sinabi po ni Congresswoman Jervy Luistro po, ano, mga kabida, ano po. Okay, so, very exciting. Dito sa sinabi pa lang ni Congresswoman Luistro po, mga kabida, na hindi po nila check na makukonvict si Sara Duterte as of this moment, ano, mga kabida. Okay? Medyo delikado po itong prosecutors po, ano, mga kabida. Itong prosecution panel, ano. Meron na pong doubt kung kaya po nilang makonvict si Sara Duterte, ano. Pero confidence-wise, mga kabida, kung titingnan natin yung dalawang kampo po, ano, mas confident ito kung si Sara Duterte na kaya po niyang lusutan, ano, at kaya po niyang sagutin lahat ng mga aligasyon po. Okay? Mula sa 6 na mga articles of impeachment, ano, mga kabida, laban sa kanya, okay, kaya po niyang ibasura lahat ng mga accusation laban sa kanya mula sa confidential funds, ano, threats, okay, mga kabida, hanggang dun ho sa pagtanggap daw niya ng anong tawag po dito, drug money mula sa mga drug lord, at saka mga pogo operators, ano? Lahat-lahat yan, mga kabida. Okay? Confident po si Sara Duterte na sagutin niyang mga aligasyon na yan, ano? Kaya mas pinili po nila na humarap dito ho sa impeachment court kaysa dun ho sa House Justice Panel po, ano, mga kabida. Kasi sa tingin po ng kampo po ni Sara Duterte, mas legit ito hong impeachment court kaysa dun ho sa House Justice Panel na pinamunuan po, mga kabida, ni Congresswoman Jervy Luistro po, ano. So abangan po natin yan, ano, itong impeachment trial ni Sara Duterte, considering may challenge na po yung kaso, ano, may challenge na po itong mga abogado po ni Sara Duterte sa pamamagitan ho, mga kabida, nitong entry of appearance, ano, ng mga private prosecutors sa pangunguna po, mga kabida, ng Kapunan law firm, ano, na tutulong dito ho sa prosecution panel against Vice President Sara Duterte. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.